dalawang impeachment complaints at nakabinbin pa rin ito sa tanggapan ni House. Oh, Father, ilan ba yung anak mong nakatago? Wala ka bang pinalaglag sa mga nabuntis mo, Father? Wala ka ba nabuntis na madre, Father? Tanong lang. Secretary Tayo kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Alright, Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Si Tambaluslos, napakarumi pong maglaro. Napakaruming maglaro ni Tambaluslos. Baboy kang maglaro, Tamba. Pantagin po ninyo yan, ha. Wala na namang kalaban si Tamba doon sa First District of Leyte. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon at meron na daw pong anim na daw pong kongresista ang nag-sponsor doon sa tinatawag na impeachment. Kung ganun, magaling magaling. Anyway mga reaction, meron pa po tayong re-reaction nandito. Si Mayor Magalong, gigil na po. Si Mayor Magalong gusto yata niyang tumakbong senador sa susunod na eleksyon. Kaya po si Mayor Magalong ngayon ay sumisikat. Sikatin natin, total anti-corruption naman siya, di ba? Alright, ito na po. Alright. May 6 na kongresista na daw gustong mag-sponsor. Ang daming kailangan, 6 pa lang. 6 pa lang, hindi kayo natakot. Alright, ito na po. Rosalisa, ngayon ba ilang kongresista na yung nag-endorso ng impeachment complaints laban kay BP Sara? Aga-6 na kongresista ang nag-endorso sa 3 impeachment complaints na naihain na sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paggastos nito ng confidential funds. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. O, di ba? Yung kongresista ng Akbayan, ngiwi din. Ano nangyayari sa gobyerno natin? Bakit ngumingiwi lahat ng mga opisyales? Ito. Madadagdagan pa ang bilang na ito sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Lunes, January 13. Gate nito, hindi pwedeng hindi gumalaw ang impeachment complaints na inihain sa Kamara, lalo na't mandato ito ng Kongreso na aksyonan. Sa gitnaan niya ito ng tumitinding suporta mula sa publiko sa mga hakbang na mapatalsik ang pangalawang Pangulo sa pwesto dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds nito. Yung SWS daw, 41% ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte. Ito kayang SWS na ito ay may katinuan pa. 41% talaga gustong ma-impeach si BP Sara. Baka 0.01%. Baka ang gusto nilang matanggal si Tambaluslos, si Bangag, si Kilay, si Palaka, tsaka yung mga tuwadkom. Anyway, yung mga tuwadkom, mga kareaksyon, hindi na po makakabalik siya na sa Kongreso. Yung iba tumatakbong na gobernador pero talo. Pero ito po meron na daw 6. Ito po panoorin po natin. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula ng Yung pong nag-aabot kay Secretary General ng Kongreso, isa pong pari yan. Father, adik ka rin ba? Adik ka? Adik ka saan, Father? Adik ka sa sabong? Tanong lang. Adik ka ba sa mga chicks? Tanong lang, Father, ha? Walang personalan. Nagtatanong lang kami, Father. Adik ka ba sa polboron o sa shabu? Tanong lang, okay? ihain ang unang 2 impeachment complaints at nakabinbin pa rin ito sa tanggapan ni House. Oh, Father, ilan ba yung anak mong nakatago? Wala ka bang pinalaglag sa mga nabuntis mo, Father?
Wala ka ba nabuntis na madre, father? Tanong lang. Secretary General Reginald Velasco. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Sendanya. O, di ba? Hindi na napagod si Velasco sa kakaabot, sa kakakuha ng mga papeles ng mga komunistang terorista. Ayan, kakaabot, kakabigay ng papeles. Ayan, oo. Hindi na napagod, eh. Tingnan mo. Oo. Oo, di ba? Wala, astig, ang dami yung interview nito pa. Tignan natin, di ba? Takpan nyo na lang po mga mata ninyo kung ayaw nyo makita yung pagmumukha nito. Hindi pwedeng hindi gumalaw. It's incumbent upon the leadership of the House to take action, to give a fair attention to this impeachment complaint. Kasi yan ang nandoon sa konstitusyon at nandoon sa ating rules sa mababang kapulungan. Grabe ka naman, sir, ha? Meron ka bang alam na ganyan-ganyan? Kailangan talaga gumalaw. Eh, yung ano mo, yung bibig mo, bakit kalahati hindi gumagalaw? Anong problema niyan? Ayon naman kay Velasco, humingi sa kanya ng sapat na oras ang ilang kongresista upang mapag-aralan ng mga impeachment complaint na inihain para makapagdesisyon na rin kung mag-e-endorso ng isa sa mga reklamong ito. Nabanggit din itong verified na ng legal department ng kanyang tanggapan ang 3 inihaing impeachment complaints at maaari nang mai-transmit sa Office of the Speaker. No. Ano pang iniintay mo, Velasco? I-transmit mo na, ibigay mo na kay Tambaluslos yan para magkaalaman na. Di ba gusto nyo ma-impeach si BP Sara Duterte? O impeach ninyo! Magsisimula kami sa January 13. Ang pagtitipon ay nationwide. Nationwide po ang pagtitipon. Ay, hindi lang mga iglesia yan. Maraming sasama dyan na non-iglesia. Baka mas marami pa nga yung mga hindi iglesyang nandyan eh. Ang mga iglesia po ang nag-initiate dyan, di ba? Nire-respeto at sinasaluduan po natin sila. Na di umano ay sang-ayon sila sa gusto ni Bangag na hindi siya pabor sa impeachment, pero nagkakaroon ng impeachment. Ibig sabihin, usapang Bangag lang yun. Walang usapang matino yun, usapang Bangag lang. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. O di ba? Ang pinakamaduming maglaro sa mga politician na nakilala ko, at hindi ko siya kakilala, hindi niya ako kakilala, sa narinig ko, pangalang Tambaluslos. Mantakin ninyo, 4 yung kalaban niya dapat, bandang uli mag-isa na lang siya. Totoo yung sinabi ni VP Sara Duterte. Laging walang kalaban si Tamba sa First District of Leyte. Pakinggan natin, pakinggan po natin ito si Attorney Vic. District ng Leyte. Ako, mga kababayan, sa First Legislative District ng Leyte, nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacale, yung kandidatong independent at may isog dino bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa First District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo eh. Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila
si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, diyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene yung ating right of suffrage ng bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC? Patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila. Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Yun! Isa pong dahilan yan mga ka-reaction kaya si Attorney Vic Rodriguez kailangan maisama sa ating mga senatorial candidates. Nararamdaman po natin ang kanyang sinseridad. Paglaban po dito sa Bongbong Marcos administration, hindi na po niya tinawag na presidente. Kaya gustong-gusto ko pong naririnig ang kanyang tono ng kanyang pananalita. Dito po mga ka-reaction si Attorney Vic Rodriguez ay talagang nakikipagbanag-bagan na po siya, wala ng President Bongbong Marcos. Dapat Bobong Marcos. Di ba? Ganun yun. Tama po ang sinabi po ni Senator Attorney Vic Rodriguez na kung saan mga ka-reaction, yan lang naman ang gusto nating marinig sa kanya. Yung makipagligwakan siya para sa mga Duterte at para sa mga kaalyado ng mga Duterte na hayagan. Di ba? Ang gusto ko lang ma-request kay Senator Attorney Vic Rodriguez ay dapat nakipagdikit ka na sa PDP laban para sureball na yung ibang nagdadalawang isip dyan na iboto si Vic Rodriguez na mga PDP laban. Di po ba mga ka-reaction? Pero dito mga ka-reaction, si Senator Attorney Vic Rodriguez, kailangan po talaga natin niyang isali sa ating mga balota, no? Alam naman yung iboto natin yung iba, iboto na natin si Vic Rodriguez, di ba? Anyway, mga ka-reaction, totoo naman ang sinabi po ni Senator Attorney Vic Rodriguez na kung saan mga ka-reaction, ito pong ginawa nila dito kay Aling Nene Bacale ng 1st District of Leyte ay isang hayagang katarantaduan, isang hayagang paglapastangan, isang hayagang pambababoy sa karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na po yung mga tao dyan sa 1st District of Leyte na nagnanais o umaasa na inaasam-asam po nila ang pagbabago sa kanilang distrito at ngayon hindi po nila makakamit. Dahil si Tamba ay wala pong kalaban. Mananalo po si Tamba na walang kalaban. Mantakin mo, Tamba, sa buong buhay mo, hindi ka pa lumaban ng patas. Di ba? Sa bagay, palagay ko, walang hiya ka na talaga. Sa palagay ko, yung kawalang hiyahan mo, Tamba, ay sagad na sa buto. Doon nga yung heavy luggage, di ba? Yung heavy luggage, walang pakundangan na nasa korte, di ba nakipag-connive ka di umano sa mga Supreme Court ba yun? Pero dito mga ka-reaction, makikita po natin dito, kawawa po yung mga tao sa 1st District of Leyte. Kawawa po yung ating mga mamamayan doon, mga kababayan doon. Mantakin po ninyo, wala silang kalaban-laban. No choice po sila. Sa ayaw at sa gusto nila, ang magiging congressman po nila ay si Tamba. Di ba? Dapat talaga, ito namang COMELEC mga ka-reaction. Wala ba kayong puso, COMELEC?
Wala na ba talaga kayong balon-balunan? Wala na ba talaga kayong lapay? Anong ginagawa niyo sa mga taong bayan dyan sa First District of Leyte, dito sa may Marikina, dyan sa may Caloocan? Maraming mga na-disqualified dyan ng mga frontrunner. Pero wala pong magagawa ang mga kandidatong ito kahit maglupasay pa sila sa ano, dyan, sa lapag o maglupasay pa sila sa papag, wala po silang magagawa dahil wala naman ang pangalan nila sa mga balota. At ngayon, mga ka-reaction, isang malaki pong pagwalang hiyayan sa atin. Lahat po ng kagustuhan ni Tambaluslos ay natutupad. Lahat po ng ninanais ni Tambaluslos ay naisasakatuparan po. Pag hindi ka kasama sa plano, mawawala at mawawala po ang pangalan mo. Dahil pa ito ng Marcialo Hindi po ba mga ka-reaction? Kaya dito yung impeachment na yan, matutuloy yan. Matutuloy ang impeachment na yan. Umaasa si Tamba na matatanggal si VP Sara Duterte. Baka hindi pa nakita ni Tamba ang mas grabe sa nangyari kay Marcos Sr. at mangyayari kay Marcos Jr. kasama si Palaka at saka si Tamba ng 3 beses kasalimuot. Hindi lang double whammy, triple whammy ang mangyayari sa inyo. Isang whammy kay Bangag, isang whammy kay Palaka, at isang whammy kay Tamba. Kaya mga ka-reaction, wag po tayong titigil. Wag po tayong tumigil at patuloy po ang laban na ito. Ang laban na ito ay para sa kinabukasan ng ating bayan, para sa kinabukasan ng ating mga anak, at umaasa tayo na mapipigilan at least may matitira pang pondo ang ating gobyerno o kahit liliit lamang, hindi gaano lalaki ang utang natin. Pero sa nakikita po natin, 3 taon pa pong ganito ito, ay wala na. Marami na pong mamamatay sa kalsada na nakadilat ang mata na ganyan. Alright, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Duterte! 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 Syukran. Naku po. Dapat talaga maisama si Aling Nena. Diyan, sa Balota, sa First District of Leyte. Ilaban po ninyo yan. God bless you all. Naku po, grabe na.